Hindi naman matanggap na ilang biktima ng bagyong Yolanda ang sinabi ni Pangulo Aquino tungkol sa mabilis na aksyon ng gobyerno sa mga nasalanta. Ibang-iba raw ang kanilang naranasan sa ikwento ng Pangulo sa kanyang ulat sa bayan. Balitang hatid ni Athena Imperial. Kaya sa loob ng 4 na oras pagkatapos ng bagyo, nakapasok na ang 3 nating C-130 na may dalang ayuda. Ganito ay nilarawan ni Pangulong Aquino ang mabilis na pagresponde ng administrasyon sa mga biktima ng bagyong Yolanda, ang pinakamalakas na bagyong tumama sa mundo sa kasaysayan. Ayon pa sa Pangulo, sa ikalawang araw dumating kaagad sa Leyte ang Rapid Health Assessment Team ng DOH. Dagdag na sundalo, pulis, BFP personnel mula sa iba't ibang probinsya. Gayon din ang mga kawani ng DSWD na nanguna sa relief operations. Pero ang ilang mga taga-Tacloban hindi matanggap ang sinabi ng Pangulo. Ibang-iba raw kasi ang kanilang naranasan sa kwento ni Pinoy sa kanyang sona. Hindi ako sang-ayon sa sinabi ni Presidente, huwag magagalit sa akin ang President. In fact, ina-idol ko siya sa pagiging President niya. Pero sa ngayon, parang mabigat sa dibdib. Naghirap ang mga tao dito. Matagal dumating ang tulong. Ayon pa sa ilang residente, mga non-government organization o NGO ang kalimitang tumutulong sa kanila. Ang sentimientong ito ng mga taga-Tacloban, pinuna noon pa ng CNN anchor na si Anderson Cooper, isa sa mga journalist na nag-cover sa Tacloban. Sabi ni Cooper, walang organisadong recovery o relief operation sa Tacloban. Wala rin daw siyang napansing malaking bilang ng militar sa Tacloban. At sa isang pagtitipon ng mga estudyante noong Marso sa Hope Christian High School sa Maynila, humingi siya ng paumanhin kaugnay sa sitwasyon sa Tacloban. Okay, I apologize if we couldn't act even faster. Getting all of the food, getting all of the water, getting it from where it was to bringing it there. We have to rely on the local government unit to provide the backbone. They will tell us who is in need, where, what is needed, and parang even just knowing who the people we will have to work with. That was not existent. Kahapon, aminado rin ng Pangulo. Marami bang kailangang gawin bago tuluyang makabangon ng ating mga kababayan? Kaya nga po, ngayong Hulyo, isinumite na sa atin ang nilagdaan na rin natin ang LGU Rehabilitation and Recovery Plan para sa Cebu, Iloilo, Samar, Eastern Samar, Leyte at Tacloban City. Athena Imperial, GMA News.